Hello everyone, happy Halloween, and this is our update for the month of November. And syempre to start off, I would like to show you this view today. Napakaganda ng weather sa Baguio. It's like parang 3 days or 4 days nang hindi umuulan, and I'm so happy about that one. It's very sunny, and at the same time, malamig na nga yung simoy ng hangin. I guess nasa 14 degrees na yung pinakamababa namin, and yung pinakamataas na temperature is nasa 24 degrees Celsius na lang. Kaya napakaganda. It's perfect in growing yung ating mga succulents. Ayan. So dito nga sa pinakababa, nothing has changed. I didn't do anything. Pero if mapapansin niyo, may mga vacant areas tayo dito. And yung mga pots na nandito is actually nilagay ko sila dito sa ating floor kasi I wanted them na masikatan ng araw. Ayan sila, but later ibabalik ulit natin sila doon pag mga bandang hapon kasi yung araw dyan or doon sa area na yon. We have yung ating ginawang succulent arrangement dito sa ating pumpkin basket. So far, so good. Yung ating pink champagne na I'm trying to stress, and of course kasama nga dyan yung ating Chivera Beyonce na nabili lang natin for 200 pesos. Itong succulent na to is medyo colorful na siya sa ngayon as compared before. Ayan, mapapansin niyo sa pinakailalim, medyo dry na nga yung kanyang pinaka-leaves. Itong ating Beyonce na nabili, may mga mealybug siya. Kaya yung mga parang mga white na nakikita nyo sa kanyang leaves, those are yung mga mealybugs, but I'm not removing them kasi naglagay na nga tayo ng insecticide. And so, we're gonna be waiting na yung ating plant will absorb yung systemic insecticide para makita natin kung ano yung magiging effect ng insecticide sa ating mga mealybug. So, that's something na aabangan natin sa next coming vlogs. And syempre, we also have yung ating Ellen here. Ang bilis pala nitong dumami. Look at those new offsets. Ayan, so pag dumami na ito, we can finally complete yung ating 100 succulent care guides. Isa siya sa i-feature natin doon. And we have our Ruby Dawn na ito naman nung nagkaroon tayo ng typhoon, talagang nabasa siya, and look at those leaves. Itong mga ito, diba, na-deform yung kanilang leaves, but right now na maganda na yung ating panahon, parang bumalik na sa normal yung growth ng kanyang rosette. We also have yung ating Harry Watsons na yesterday lang ako nag-apply nung ating Turagi Blue na contact fungicide kasi nga may mga fungus na nga kumakalat dito sa ating Harry Watsons. If you know, or kung taga Baguio kayo, you know na malamig na nga yung ating panahon and nagkakaroon na tayo ng hamog or yung ating morning dew. Pero since laging nababasa nga yung leaves itong ating Harry Watson, they are very prone din sa ating mga fungus, and therefore we need to apply itong ating mga fungicide as a protection and treatment na din. So in the next coming months, I will be giving an update of what will happen to our Harry Watson. Pero ngayon pa lang makikita na natin, diba, pinkish red na yung kanyang stress na color. Here are some of our propagations that we did before. Ayan, yung mga nandito sa harapan, ito yung mga kakabihead lang natin. Naglagay ako ng drainage hole sa ilalim para iwas overwatering just in case mabasa sila. If you can remember yung ating Alnus compost experiment, ito na nga yung kanilang pinaka-update. Most nung mga nasa likod na part are those na sinubject natin sa experiment, although lahat ng ito is nakalagay sa ating Alnus compost. Ayan na sila. Yung ating mga leaves, they have grown so much, and ito talaga yung pinaka natuwa ako dito sa ating Alnus compost experiment kasi I already did a lot of leaf propagations itong ating Chivera lawi and hindi sila successful, and for the first time nga finally may lawi na tayo. Ayan, so it's very mahirap explain, but I'm so glad na tumutubo na nga yung ating propagations ng lawi kasi napakahirap niyang i-propagate before using other soil mix. And syempre ito rin yung ating mga sedum clavatum cuttings. If you can remember, we did an experiment din na yung dalawa dito, yung nasa left side, ay mga nakalagay sa ating loam soil. Ayan, loam soil yan.
silang dalawa. And itong mga nasa right side, ito naman yung nilagay natin sa ating Alnus compost. And siguro almost 1 month or more than 1 month na din when we potted them here. And ayan na nga ang kanilang side-by-side comparison. Mapapansin ninyo na yung ating mga Alnus compost, medyo mataba sila. And ayan, may offset na din siya. As compared dito nga na lumaki rin naman siya, pero wala pa rin siyang offset until now. And ito rin yung ating mga mas maliliit na cuttings before. Ayan, chubbier. Mas malalaki yung leaves nito as compared to this one na nakalagay lang sa ating loam soil. Itong loam soil kasi na ito is yung nabibili lang sa garden shop na may coco peat, may vermicast na siya, at kung ano-ano pa. Ayan, so here's a side-by-side comparison. Expect na in the next coming months para sa ating succulent update or monthly update, we will be featuring this again para makita natin yung progress. And of course, our very first succulent na tinanim natin sa ating Alnus compost would be this Echeveria Pink Champagne. Naglagay lang ako ng pumice stones for added drainage. And ito na nga siya, if we're gonna be lifting this, yung kanyang rosette, I'm lifting yung plant itself. Ayan guys, diba? Kayang-kaya niya nang i-carry yung buong soil and yung ating pot. Ganun na siya ka-root bound in just a short period of time. And dito nga sa ilalim, if you can see that one, yung parang nakasilip na yun, that is actually yung kanyang pinaka-roots. Umabot na hanggang sa pinaka-ilalim ng ating pot. I would also like to give an update doon sa ating mga succulents na galing from the Succulent Therapy PH. Ma'am Des, if you're watching, ito na nga yung update nila. So, nagsilakihan na yung mga succulents, peperomias na binigay sa atin. Ayan na sila. We have some Purple Delight, Ellen, Monstrous Lilacina, Super Bomb, Ben Badis. Ang dami kasi nito guys. Iba-ibang klase na mga succulents. And I'm planning of repotting them siguro in a bigger pot. We will also be changing the soil. Ayan, ganyan na yung kanilang pinaka-update. Ayan, and in the previous months before during our habagat season, may mga na-overwater tayong mga succulents. Ayan, isa nga dyan si Echeveria Tuxpan. Ganyan yung kanyang itsura, but right now, ganito na yung kanyang look. You would see na napakadami ng offsets na tumubo sa kanya. It's really unexpected. Akala ko talaga wala nang pag-asa yung succulent na yun, but I was surprised in just 1 week nagkaroon siya ng napakaliit na offsets. And sa ngayon, they are continuously growing. The only problem right now is that syempre magkukumpulan sila dyan. I don't know kung ano ang magiging itsura niya pag talagang nagsilakihan na yung kanilang mga rosettes. But nevertheless, ayan na yung kanyang pinaka-update. I am putting this in a bright shaded area muna sa ngayon. Diyan siya. And also, yung ating mga pests, yung mga succulents natin na kinagat ng ating weevil, ito na ang update nila. Isa ito sa mga succulents na talagang tinirhan ng ating weevil when we discovered it. Those parang brown marks, ayan, titigan nyo yung mabuti kasi if may ganyan yung inyong mga succulents, baka possibly it's a result of our weevil. Ayan o. Nakikita nyo yung parang mga kagat-kagat dyan. Those are the bite marks of our weevil. But sa pinaka-top na rosette, mapapansin niyo na maganda na nga yung kanyang tubo sa ngayon. Ayan, ilagay natin siya dito sa bandang shaded para mas ma-appreciate natin. Ayan, so ganyan na yung kanyang itsura. Parang back to normal na siya. Since we have removed yung ating mga weevil pero hindi pa tayo nag-apply ng insecticide yet. Ayan, so yung mga weevil na nakuha natin, hindi ko sila pinatay. Nilagay ko sila dito sa ating parang cup here kasi we're gonna be subjecting them into an experiment. Tingnan natin kung gaano katagal sila mamatay using yung insecticide. Ayan. Lastly, syempre, yung update from last month, yung ating ginawang DIY na plant rack. So far, so good. Na-survive niya naman yung ating typhoon maring na sobrang lakas. It survived that storm. Kahit na malakas yung hangin, hindi talaga siya natumba. Sa pinaka taas na part, dyan natin ilalagay yung mga bigger pots. Hindi pa nakatanim yung mga yan.
Ayan, temporary lang. But in the next coming days or weeks, again, we will be changing yung ating setup. Sa gilid, we have yung ating mga hanging pots, yung ating solar LED fairy lights na okay naman siya. Talagang rain or shine, proven na siya na it's working. Ayan, and here is our propagation area. So far, okay naman. Ayan, and what else? Yung color pala ng ating mga succulents, napansin ko na they are more colorful now kasi nga hindi umuulan and mainit sa gabi ay sa umaga, then sa gabi is medyo malamig na kaya medyo stress na nga yung kanilang color, almost all of them talaga. I hope na hindi na nga umulan para ma-maintain natin yung kanilang colorful na leaves. Ayan, so i-check natin itong si ating variegated titubans. Pinkish na yung kanyang color, lalo na pag sa shaded natin to i-shoot or i-video. Talagang pinkish na yung kanyang rosette. We have our cat's claw. Napakaganda na yung red tips niya. Ayan, diba? They are really happy with our weather these days. And also, yung ating Sedum clavatum, for the first time, ngayon ko lang siya nakita na nagpipink na nga some of its leaves. Kaya siguro pag umulan, hindi ko siya papaulanan para ma-maintain natin yung kanyang stress na color. Yan. So, I think that's all for our monthly update. Siguro, yung update natin monthly would be focused nga doon sa ating mga previous na mga vlogs or experiments para kahit papano if you haven't watched yung mga previous vlogs natin, you have an idea kung ano nga ba yung progress nila every time you're gonna be watching yung ating mga monthly updates. And that's all for this month. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent PH.